don't really know why I'm doing this, but I feel like I'm being called to share, to do this, to share my journey, and I'm prepared, Lord. Okay, I guess I just want people to know that there's life after cancer. Hi, my name is Trix and I'm a stage 4 breast cancer warrior. Lord, kung ano yung makakabuti, basta sana, kung more treatment pa, sana kayanin ang katawan ko. Basta sana kayanin ang katawan ko, Lord. Just be with me, Lord. I need to trust God's plan, God's timing, na tuloy lang, wag madali. Makakarating din tayo sa finish line, makakaramos din, makakalampas din. Continue trusting God the way I did at first. Wag masyadong magmadali, wag masyadong mag-expect. Just be patient in His timing and sa tamang proseso. Mabait si Lord, mabuti si Lord, and I believe in His faithful promises. I believe in His character. He is faithful even when we're not, and God is good. I have a future. Titiwala ako na mabubuhay pa ako. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for waking me up for another day. Thank you, Lord. Naniniwala ako, Lord, na hindi pa ito yung wakas. So, dahil hindi naman talaga ako storyteller, hindi ako speaker talaga, actually, that's one of my biggest weaknesses. Nag-search na lang ako online ng possible interview questions. Kunwari na lang ini-interview ako para may prompt. So, July 23, meron akong nakapana lump sa underarm ko. And hindi ko siya pina-check agad kasi a year prior, may na-feel din ako na lump habang naliligo ako. And nung pina-check ko sa doctor, very nonchalant yung doctor. Sabi niya lang, wala yan, mawawala din yan agad. Nasa surface lang yan ng skin mo. So, yun, true enough naman, after a day or so, nawala nga agad. So, inisip ko this time, baka ganun lang din, baka wala lang siya, mawala lang din talaga agad on its own. Ang feeling pala nun, para kang may pasa sa underarm mo. Ganun yung feeling. Sore siya, tender siya. So, minomonitor ko lang hanggang sa napansin ko, parang medyo namamaga na rin yung left na breast ko mismo. So, ayun, nung napansin ko na may swelling na siya, nagpunta na ako sa OB. Tapos, actually, yung napuntahan ko ulit na OB, very nonchalant lang siya. Like the first one. Pero gets ko naman kasi I was young. Hindi mo naman din talaga iisipin na 28 years old, cancer agad. Kaya, ayun. Then, ang galing ni Lord kasi nung pagbalik ko para sa follow-up check-up, wala siya. Hindi siya nagsabi na nag-vacation leave pala siya. So, ang nangyari, dinirect ako sa ibang OB. And yung OB na yon very motherly, siya yung very concerned na na-alarm na siya na, oh, for biopsy na to. Diretso biopsy na. Nirefer niya ako sa surgeon onco. Tapos, yun na, same week na biopsy na ako. And then, yon sa paper nakalagay, invasive ductal carcinoma. So, carcinoma, just by the word itself, alam mo na yon, cancer. So, naalala ko, nakaupo ako sa floor, tapos paulit-ulit ko lang na binabasa yung paper, and pumunta si mommy at daddy sa room ko, tapos sinasabi nila na, oh, wag ka mag-worry, wag mong masyadong intindihin yan. So, yon. After 2 days, nagpunta na ulit kami dun sa doctor, in-interpret niya na yung results, and naalala ko, sabi niya, it's an uphill battle from here. And, yun, dinirect niya na ako sa isa pa na onco, na yun yung naging main doctor ko na talaga. So, ang naging first step namin is nag-PET scan kami. Hindi ko rin alam kung ba't ako nakangiti, pero I guess kasi nalampasan ko na lahat. Pero grabe, nung time na yun, iyak din ako ng iyak nun. Tapos may mga times na ayoko matulog mag-isa. Gusto ko katabi ko si mommy kasi natatakot ako, feeling ko
hindi na ako magigising. Ganun yung feeling ko nun. Yung first step, nung nandun ako sa onco ko talaga, PET scan. Tapos sa PET scan na namin nalaman na stage 4 na pala ako. Kaya siya naging stage 4 kasi meron ng kalat sa lymph nodes, meron ng kalat sa bones. Yun pala yung meaning nung stages. Stage 0 kapag as in cancer cells pa lang siya. Stage 1 kapag meron ng bukol pero walang kalat sa ibang area. May bukol lang sa breast mo. Ayan, stage 2, mas malalim na siya. Meron na sa nearby tissues. Pero nandun pa rin, isolated pa rin dun sa area. Tapos, kapag stage 3 naman, kapag meron na sa lymph nodes. And then, stage 4, kapag may spread na sa distant parts of the body. And yun nga yung sa akin, umabot na siya sa bones. Kaya pala napansin ko that time, pag gumigising ako nun, every morning, masakit yung joints ko, may ganong feeling. Pero inisip ko, baka normal lang, or baka, minsan kasi nag-YouTube workouts ako, so baka napepwersa lang yung katawan ko. Yun lang inisip ko nun. Tapos, nung September, bago ako nagpa-check up, nasa Bohol ako with my friends. Tapos napansin ko nun na ang sakit, sobrang sakit ng lower back ko. As in to the point na nahihirapan na ako magsuot ng underwear. Tapos nung pag-uwi ko nga after that trip, sabi nga ng parents ko, baka ano lang sa activities nyo. Pero yun na pala yun kasi meron na sa bones. Yun din pala, isa sa mga first symptom na na-feel ko, sumasakit yung likod ko nun, yung directly sa area, sa likod ng left breast ko. Yun yung isa sa mga una kong napansin. Ayun, na-mention ko na kanina yung may point na iyak lang ako ng iyak sa office din. Tapos, yun nga, gusto ko lagi kong katabi si mami matulog. Pero after no, nung nahimasmasan na ako, ganon, nagpagupit ako. Sabi ko, yun ang una kong ginawa talaga. Nagpa-short hair na ako kasi alam kong sa chemo, mag-hair fall ka talaga, makakalbo ka talaga. And nagpagupit ako and inisip ko, okay, ready na for battle. Actually, yung coordination na kailangan mong gawin tsaka yung paperwork kasi hindi ko alam na yung patient pala yung mag-aasikaso ng lahat-lahat. Ikaw yung kukontak sa supplier, ikaw mismo yung mag-order, bibili ng gamot, and ang daming documents and paperwork na kailangan para makasali ka sa programs para mapamura yung gamot mo. Kasi hindi naman talaga biro yung price ng chemo medicines. So, tulad nung akin, actually, yung Fesgo yung tawag sa treatment ko. Injection siya, targeted therapy, combination of pertuzumab and trastuzumab. Tapos, ang original price niya talaga is 300,000 pesos, mga ganon. Yung nirefer sa akin na program si Doc, RAP Plus, yung tawag. Tapos, dahil doon, naging 105k na lang siya. Pero still, 'di ba? Ang laki noon, ang bigat. Tapos every 3 weeks yung treatment. Tapos yun nga, ikaw mismo yung mag-order, ikaw yung maglalakad ng papers para mapasama ka dun, makasali ka sa mga discounts. And then nag-a-apply din kami for GL guarantee letter sa PCSO, sa DSWD. So, ang daming kailangan asikasuhin. Kaya naisip ko, kaya siguro ang daming pinipili na lang na wag lumaban. Very taxing din siya lalo kung walang tutulong sa'yo. And alam nyo naman kung gaano ka-inefficient yung government system natin. So, medyo mahirap talagang maglakad ng mga medical documents. Grabe yun kasi 18 sessions ako. So, 105,000 times 18 sessions. Around 1.8 million yun. So, yun nakaka-overwhelm. Bukod sa diagnosis mo, bukod sa sakit mo, yung presyo ng gamot, yung presyo ng treatment, hospital stays mo, check-ups, lab tests, lahat ng scans. Kasi ang dami talagang kailangang ipagawa na tests eh. Kaya sobrang grateful ako sa friends ko, sa former classmates ko nung high school, nung college, mga naging office mates ko sa ABS-CBN, sa Human Nature, sa lahat, ang dami, lahat ng communities ko tumulong talaga. And yung high school friends ko, nag-set up sila ng fundraiser for me
gumawa sila ng account sa Facebook and nandun lahat organized doon. GCash, BPI, lahat. And yun, sobrang dami. Nagulat ako na talagang people came through for me. And nung time na yun, iyak ako ng iyak, not because I was scared na magti-treatment na ako. Pero kasi, yun nga, I just couldn't believe na sobrang daming nagmamahal sa akin, sumusuporta, and grabe talaga yung experience na yun. And yung ginawa kasi nila na Facebook page, yung logo, color pink, tapos, ang saya makita na yung feed ko, sobrang daming nag-share, nagtatag, and pink na pink yung feed ko. Aakalain mo na Laban Lenny ulit. Ganun yung itsura ng feed ko. So, grabe, sobrang overwhelming ng support. Kahit yung mga acquaintances ko, people na hindi ko naman nakakausap, or people na na-meet ko lang once. Sobrang laking naging tulong nun sa chemo ko, sa lahat ng naging treatment ko. So, thank you guys. Yun, syempre given na family ko din, family friends, mga tita, mga lahat, mga people from church. Oh my gosh, grabe din yung support ng mga pare, mga madre na kasi lumaki ako sa Catholic school, so grabe din talaga yung support nila. Tapos, lahat talaga, hindi ko na maisa-isa kasi sobrang dami talaga. Even strangers online, nagulat ako na may mga nag-donate kahit hindi ako kilala. Naging ganun kalaki yung fundraiser. So, sobrang grateful ko kasi totoo na God provides. Talagang hindi kanya papabayaan. So, yun. October ako na-diagnose. By December, nag-start na ako mag-chemo. And grabe si Lord kasi wala akong masyadong na-feel na side effects. Nanghina ako, pero hindi ako nagsuka. Diba yun yung mga usual na side effects ng chemo, talagang nagsusuka, vomiting talaga, and walang gana kumain. So, hindi ko na-experience lahat yun, kaya sobrang thankful ako kasi yung faith ko lang din talaga yung kinapitan ko noon habang nagki-chemo ako na I think 3 to 5 hours long yung isang chemo session, mga ganon. Tapos, the whole time, nakikinig lang ako ng worship music, nagpe-pray lang ako, and may katabi akong cross. And yun, naramdaman ko talaga na spinare ako ni Lord from all the side effects. Binigyan niya ako ng lakas para makayanan yung lahat, yung 10 sessions of chemo. Lahat ng painkillers na pinrescribe sa akin nito, hindi ko nagamit kasi wala akong naramdaman kahit anong pain. Grabe talaga. Totoo yung sa Bible na walk through the fire and not be burnt. Grabe. Naramdaman ko siya in my own life. Kaya, grabe talaga yung thankfulness ko kay Lord, pagpapasalamat ko sa lahat ng tumulong. Grabe. Naging closer ako kay Lord dahil sa experience na to talaga. Tapos, after nung chemo, naging maganda yung response talaga ng katawan ko. And then, nung nag-PET scan ako after December yun, diba? Basta by April, sobrang ganda ng PET scan results ko na ang linis niya na. Wait, papakita ko sa inyo. Ito yung first ko. As you can see, sobrang daming itim-itim, daming spots. Yan yung areas na may cancer. Tapos, after ko mag-chemo, eto na siya. Sobrang linis. So, ayun, ang taas na expectations namin na after 6 months, cancer-free na. That's what we were praying for. Kaso, surprise, pagdating ng September 2024, biglang may nakita sa scan ko na kumalat na sa brain ko. So, grabe. For me, brain radiation talaga. Kasi, alam mo yun, OS yun ang katawan mo eh. Ito yung nagko-control sa lahat, sa motor skills, sa lahat talaga. Natutulala ako kasi pagka binabalikan ko yung naramdaman ko that time. Grabing experience yun na grabe yung brain fog, grabe yung panghihina, tapos yun yung I would say pinaka-difficult talaga kasi as in, tataas ko lang yung kamay ko na ganyan, hinihingal ako, hindi ako makahinga ng maayos. Grabe yung epekto niya sa akin. Yun, minsan
may kausap ako sa Zoom, nakakatulog na lang ako bigla. Minsan may kausap din ako in person, tapos malilimutan ko na kung ano yung pinag-uusapan namin. Kasi nga, sinunog yung brain mo brain radiation yun So, nawalan din ako ng gana nun kumain talaga, hindi ako makakain, tapos wala akong panlasa, more than a month akong walang nalalasahan, kaya imagine, sobrang hirap kumain talaga nun. Pero syempre, kailangan mong pilitin kasi lalo akong manghihina kung hindi ako kumain. So, ang ginagawa ko na lang yun, nanonood ako ng mga mukbang videos para at least ma-feel ko na magutom naman ako kahit papaano. After naging okay naman, tuloy-tuloy lang yung treatments, wala naman na akong na-feel. Parang naging back to normal yung katawan ko, yung schedule ko, yung routines ko, and yun, akala ko okay na until dumating ang July 2025, and may nakapa na naman ako sa left breast ko. And syempre, sinabi ko agad kay doc, and nagpa-PET scan siya, and yun na nga, meron na ngang recurrence na lumabas dun sa scan ko. So, ang sad kasi na-clear siya nung using the word clear loosely pero natunaw kasi yung bukol na nalinis yung left breast ko after ng chemo. So, akala namin ng family ko, I won't have to go through surgery na and breast radiation. Kaso ito nga, nag-recur. Ultrasound na ulit, biopsy na ulit, and then surgery na. And grabe, thank you Lord na kalma lang ako ng surgery, and naging okay naman, very safe, very smooth. Magaling din yung surgeon ko talaga. Wala naging problema, wala akong na-feel na side effects masyado. Hindi rin siya actually sumakit. And grabe, thank you Lord for sparing me. Si Lord talaga, totoo talaga, basta mag-pray ka lang, Lord, take away the pain, take away the hurt, and totoo talaga, nakikinig talaga si Lord, and mafe-feel mo talaga na sinesave ka niya, sinespare ka niya from the pain, from the side effects, lahat talaga. So, yun. Nandun na ako ngayon currently. Kakatapos ko lang ng radiation noong April 6. Pagod. Yun talaga yung na-feel ko no, na parang hindi pa ba matatapos to, hindi ba matatapos, kasi lagi kong pinapag-pray sana matapos na yung, sana maging cancer-free na completely, sana matapos na yung gamutan, sana yun, tas bigla nagka-recurrence. Kaya yun, ang na-feel ko that time talaga, pagod, pero hindi naman ako na-depress, I would say, kasi nakasurrender na talaga ako kay Lord. Alam ko naman na hindi niya ako pababayaan, and nag-hold on ako sa promise niya na all things work together for the good of those who love God, and naniniwala ako na lahat may purpose, may plan siya sa atin. And sabi nga sa Bible, 'di ba, rejoice in whatever circumstance na nasan ka, kasi that is God's will for you in Jesus Christ. So, yun. Naniniwala ko na kung nasan tayo ngayon, ito talaga yung plano ni Lord para sa atin. And sino ba tayo, di ba? Siya yung creator natin. Ginawa niya lang tayo. Tao lang tayo. Who are we to question God, di ba? I mean, there's nothing wrong with asking God questions, with doubting Him. He can take that. Pero ayun lang, nakasurrender na lang talaga ako sa Kanya, kasi alam kong whatever His plan is, it will be for my good. Kasi nga, diba, 3 years na ako, and hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung lab test ko, yung mga check-up ko, and yung treatment ko. Believing lang talaga na God is good. He really is good. Nandito siya, holding our hand through our trials. Kailangan mo lang i-open yung puso mo. Kailangan maging humble ka to admit na kailangan mo siya, na hindi mo kaya mag-isa. And
yun, believing that He has good plans for me kasi nakalagay naman yun sa Bible na He has plans to prosper us and not to harm us. And yun, nafe-feel ko rin talaga na kinakausap ako ni Lord kasi laging merong recurring na Bible verse na pinapakita niya sa akin. Ang galing kasi nakikita ko siya everywhere, kahit papakita ko na lang siguro later, lalagay na lang ako ng picture dito. And yun, nakikita ko siya sa app, sa Bible mismo, sa likod ng libro. May friend pa ako na nagbigay sa akin ng calligraphy niya na yun yung verse na nakasulat. And yun yung verse na those who wait upon the Lord will renew their strength. They shall run and not grow weary. They shall walk and not grow faint. So, feeling ko, yun talaga yung message sa akin ni Lord na wait lang, as long as I hold on to Him, I will get through everything. And naniniwala talaga ako na may purpose lahat. Hindi man natin yun makita ngayon, hindi man natin yun makita sa sarili nating buhay. Malay natin, di ba? Sa family natin, yung maging effect sa family, sa future generations natin. Maybe hindi natin makita in our lifetime here on earth, pero pag nag-zoom out ka sa bigger picture, may plano talaga si Lord para sa lahat. And it's gonna be for the better. Nagtitiwala ako sa kung paano man mag-unfold yung buhay ko. Alam ko, lahat to in-orchestrate ni Lord. Walang nangyayari na walang reason. Kasi God is a very intentional God, and alam niya na lahat, 'di ba? Even before we were born, every day sa buhay natin nakasulat na 'yun sa libro niya, and that's what I really believe. I really trust Him with all my heart, and masaya ako na ako yung napili niya para sa journey na to. And 'yun, kasi for me, it's a beautiful journey. Ang dami mong matututunan about life, about your relationships, about the world in general, and one-of-a-kind experience siya. And I feel so blessed and lucky to be able to experience this, to be transformed by God, na binago niya yung buhay ko. He changed everything about me. And, ayun, now, I wanna share my journey. Sana may napulot kayo kahit magulo ako magkwento, and hopefully makatulong sa iba, lalo sa mga same ng pinagdadaanan ko. And kung may questions kayo, feel free to message me, and yun, gusto ko lang talaga i-share yung journey ko and to share how good God is. Yun, once again, my name is Trix Caspilio, and this is my life after cancer.